Grabe naman pala no? Masyado yata mabilis ang turn of events. Bulalas ni Gladys na ikwento ni Sam sa kaibigan ng nangyari nang nagdaang Sabado. Tama ka, kahit si Sam ay nabigla sa mga nangyari. Hindi niya akalain na gano'n ang kalalabasan ng pagdalo niya sa reunion. Hindi rin mawalay-walay sa kanyang isip ang halik ni Marcus. How will you describe the kiss? Nalalaki ang matang tanong ni Gladys. Huwag na at baka mainggit ka pa. Ganun katindi? Oh my God! Maghapon siyang aligaga sa kanyang tindahan. Something seemed to be missing in her life that day. At hindi niya matukoy kung ano yon. Ano kayang mangyayari sa kanila ni Marcus? Should I call him? Nagpa siya siyang hindi na lang. Baka kapag ginawa yun ni Sam, iba pang mag-iinterpretasyon ng binata. Hello there, Marcus. Nagulat siya nang bumungad si May sa kanyang opisina ng hapong iyon. What are you doing here? Tanong ni Marcus sa babae. Sino nagpapasok sa'yo? Nagpa-schedule ako ng appointment sa sekretary mo. Obviously, you don't check your schedule. Nakangiting sabi ni May na pinapungay pang mga mata. Evidently flirting. Umupo si Marcus sa kanyang swivel chair at hinarap si May. What can I do for you? Tanong niya. It's not what you can do for me, but what I can do for you. Anitong lumapit sa kanya at umupo sa ibabaw ng kanyang mesa. Biglang napatayo si Marcus. He knew she was seducing him now. I'm sorry, May. You came to the wrong guy. Naiinis sa tugon niya. Come on, Marcus. I'm giving you this opportunity. Grab it now. Minsan lang ito. Nangaakit ang boses na lumiyad pang babae. Get out, May. And please, don't come back. Hindi ko na nga ibinigay sa'yo. You still track me here. I expected you to have some sense in your head. Galit na ang tono niya habang sinasabi yun sa babae. Tila napahiya naman si May at tumayo na mula sa mesa. Sino bang gusto mo? Si Sam? Hanggang ngayon pala'y patay na patay ka pa rin sa negritang yon. Well, I can't blame you. Sosyal na siya ngayon, pero ilang lalaki bang kinailangan niyang daanan bago siya nagkaroon ng stable business? Tinanggihan mo ko para lang sa isang tulad niya? Mahabang pahayag ni May bago dinampot ang bag at lumabas ng kanyang opisina. Pagkalis ng babae agad na pinagbili ni Marcos sa sekretaryang huwag na ulit payagang makapasok si May sa kanyang opisina. Totoo kaya ang sinabi ng babae na ginamit ni Sam ang katawan para lamang marating ang estado sa buhay ng dalaga? Posible, pero parang wala sa personalidad ni Sam ang gagawa ng ganoon. Gusto niyang tawagan ang dalaga at alamin ang katotohanan. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang idayal ang number ni Sam. Hello? Boses ng isang babae ang sumagot sa kabilang linya. Ngunit alam ni Marcos na hindi yun si Sam. Good afternoon. Can I please talk to Miss Samantha Manalo? Tanong niya. May I know who's calling please? This is Marcus. Marcus? As in, Marcus? Tila kinikilig ang kanyang kausap. Yes? Natawa siya sa reaksyon ng kanyang kausap. Saglit lang ha? Sam! Sam! Si Marcus! Naririnig niya ang pagtawag ng babae kay Sam. Nagtaka siya kung bakit parang kilala siya ng babae. Hello? Maya-may narinig ni Marcus ang boses ni Sam. Hi Sam. Nang kausap na niya ang dalaga, tila wala na siyang maapuhap na salita. He suddenly realized how much he missed her. Napailing siya. Isang araw pa lamang silang hindi nakikita, imposible naman yatang mamiss kaagad niya ang dalaga. So what's up? Untag ni Sam sa kabilang linya. Well, wala naman. Kakamustahin lang sana kita. Gusto niyang pagalitan ng sarili. Daig pa niya ang isang batang nagpapakyut sa kaeskwela. Once again, nagbalik siya sa pagiging makoy. Okay naman ako, ikaw naman. O kahapon lang tayo nagkita eh, crush mo talaga ako no? Alam ni Marcos na binibiro na naman siya ni Sam. Namula siya. Pinagpapasalamat niyang hindi niya kaharap ang dalaga ng mga sandaling iyon. Tumawa na lamang siya upang hindi mapansin ni Sam na kinakabahan siya. Anyway, may gagawin ka ba tomorrow? Where did that come from? Wala naman. Bakit? Yayayain sana kita sa Tagaytay? Muling gustong pagalitan ni Marcos ang sarili. He didn't stutter since he was in high school. Sure, sunduin mo na lang ako sa apartment ko. Sabi ni Sam at binigay sa kanyang address doon. 1 o'clock? Okay. Nagpaalam si Sam at ibinaba ang telepono.
Hindi na nasabi ni Marcos sa dalagan tungkol sa pagpunta ni May sa kanyang opisina. Siguro naman ay hindi na yun importante, naisip niya. Nag-uumapaw sa tuwa ang kanyang puso. He couldn't wait for tomorrow. Para siyang isang teenager na makipag-date sa unang pagkakataon. So anong sabi? Mas excited pa yata si Gladys kaysa kay Sam. Niyayaya ako mag-date bukas. Excited na sagot niya. Really? Saan? Sa Tagaytay. Ano kayang isusuot ko? Ay, malamig dun na. Baka naman. Nanunukso ang tingin pinukol ni Gladys sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Alam ni Sam na namula ang kanyang mga pisngi sa nais tukuyin ng kanyang kaibigan. Asus, kunwari pa raw siya. Basta huwag mo kalimutang ichika sa akin ang mga mangyayari ha. I want every juicy detail. Luka-luka. Matapos makapananghalian, nag-ayos agad si Sam. Isang cotton blouse na 3/4 ang manggas ang kanyang isinuot. Denim pants naman ang may ethnic design sa laylayan ng tenero niya doon. Simpleng leather clogs ang kanyang sapatos. Naglagay siya ng pulbos at lipstick. Saka naghintay sa sala ng kanyang apartment sa pagdating ni Marcus. Eksaktong alauna nang dumating ang binata. Gwapong-gwapo ito sa suot na beige pants at dark blue sweatshirt. Naka-canvas shoes na kulay brown ng binata. Shall we go? Nakangiting tanong ni Marcus. Okay, sabi niya at dinampot ang jacket at bag. Habang nagbabiyahe, masaya silang nagkakwentuhan. Bakit mo naman naisipang yayain ako sa Tagaytay? Tanong niya sa binata. I don't know. Tugon ni Marcos na tila naguguluhan. Ganon? Ano to, experiment? Natatawang biro ni Sam. Kumunot ang noon ng binata tila nagalit. Hindi ako mahilig mag-experiment sa mga babae. Wala naman ako sinasabing ganyan na. Nagtaka si Sam sa reaksyon ng binata. Anong ibig sabihin ni Marcus? Bakit? Na-experience mo na bang pag-eksperimentohan? Galit na tanong ni Marcus. Anong ibig mo sabihin? Nothing, just forget it. Nagkibit balikat si Sam. Okay. Kahit naguguluhan pa rin siya sa sinabi ng binata, hindi nagtagal ay papasok ng kotse sa gate ng isang bahay. Doon ba sila tutuloy? Ang akala niya ay sa Highlands o hindi kaya sa halfway sila pupunta. Kung sa bagay, mas maganda nga siguro sa bahay na yun na lang sila. At least may privacy sila. Sa'yo ba to? Tanong ni Sam nang papasok na sila sa loob ng bahay. Yes, do you like it? Maganda. Totoo namang maganda ang bahay, hindi yung kalakihan katulad ng karamihan ng mga bahay doon pero kumpleto yun sa kagamitan. May matandang babaeng lumapit sa kanila. Magandang hapon Marcus, bati ng matandang babae sa binata. Pagkatapos ay tumango naman sa kanya. Aling Sita, si Samantha po. Pakilala sa kanya ni Marcus sa matanda. Aba, ang gandang bata. Nobya mo ba? Tanong ng matanda. Siya na ang sumagot kay Aling Sita. Hindi pa po, hindi po. Pinamulahan ng mukha si Sam, natawa naman ng dalawa. Sige, saan ba kayo kakain? Dito na sa loob o gusto niyong mag-picnic sa labas? Tanong ni Aling Sita. Sa labas na lang po, tugon ni Marcus. Sige, dyan na muna kayo't aayusin ko na munang pagkain niyo. Tumalikod ng matanda. Sino siya? I mean, katiwala mo dito? Tanong niya kay Marcus. Yayang ni Matel, yung kapatid kong kasama nung nakabangga sa'yo. 1 taon pa lang siya dito. Akala kasi namin ay okay na kahit walang yayang kapatid kong iyon. It seems nagkamali kami. Anyway, dito na si Aling Sita kasi wala na akong ibang kilalang pwedeng pagkatiwalaan. Hindi naman nagtagal ay tinawag na sila ni Aling Sita. Kung maganda ang loob ng bahay, mas magandang hardin sa likod noon. Malawak yun at napakaganda ng mga bulaklak. Tinahak nilang daang patungo sa mas mababang parte ng lupa. Bumungad sa kanya isang konkretong mesa na napapayungan ng konkreto ring bubong. Nakahain doon ang kanilang pagkain. Natanawan din ni Sam na may tab doon na yari sa kahoy. Napapaligiran niya ng mayayabong na halaman na tila nagsilbing dingding na lugar na yon. Nagagamit mo yan? Tanong niya kay Marcos habang tinuro ang tab. Magkaharap na sila sa mesa. Oo naman, masarap magbabad dyan. Gusto mo subukan? Nanunukson tanong ng binata. Hindi ang lamig-lamig na nga dito eh. Nagkibit balikat lang si Marcus. Mainit naman ang tubig dyan. Nagsimula nang abutan siya ng pagkain ng binata. Pagkatapos nilang kumain, wala na silang magawa. Para nagkakahiyaan silang mag-usap. Si Marcus ang unang nagsalita. So, ano nang gagawin natin?
Biglang namulang pisngi nito pagkasabi nun. Natawa naman si Sam sa reaksyon ng binata. I can't believe na kahit ang taas na ng narating mo, mahiyain ka pa rin. Sa'yo lang, Sam, sabi ni Marcos na biglang naging seryoso. It was her turn to blush, parang biglang nagkaroon ng tribong redneck sa kanyang dibdibs na walang tigil sa pagtambol. Nanayo yata lahat ng kanyang balahibo. Nayakap tuloy niya ang sarili. Tila napansin naman yun ni Marcos. Are you cold? Tumabi sa kanyang binata, lalong nagdulot yun sa kanya ng kilabot. Hinubad ng binata ang suot na sweatshirt at inabot sa kanya. May suot pa itong manipis na t-shirt sa loob. Baka ikaw naman ang ginawin? Nahiyang sabi ni Sam kay Marcos. You can always lean on me para mabawasan ng lamig. Seryoso pa rin ang binata. Tumalima naman si Sam. Sumandal siya sa dibdib ni Marcos. Pinagsalikop ng binatang mga braso upang yakapin siya. Pakiramdam niya, lahat ng veins sa kanyang katawan ay nabuhay. Tila naririnig niya ang pagdaloy ng kanyang dugo sa katawan. Tahimik lang silang nakatanaw sa bulkang Taal. Para bang kompleto na lahat kahit hindi sila nag-uusap. Naalala tuloy ni Sam ang kanta sa pelikulang Armageddon. Incidentally, ang bidang lalaki doon ay si Ben Affleck. She sang na lumingon siya kay Marcos, seryoso nakatingin sa kanyang binata. Unti-unting mawaba ang mga labi ni Marcos sa kanya. Maalab na tinugon ni Sam ang halik na yon. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ang mundo. Nais niyang kumapit sa batok ng binata. Aktong gagawin na yun ni Sam na bigla niyang matabig ang baso na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Bumagsak yun, subalit tila walang anuman yun kay Marcos. Patuloy ang paghalik ng binata sa kanya. Napakapit na siya sa batok ni Marcos. Siguro, kung merong graduate school for smooching, ay pumasok at nakatapos doon si Marcos with flying colors. Halos lunod na siya sa sensasyong hatid ng mga labi ng binata nang bigla namang pumasok sa kanyang isip si Aling Sita. Baka bigla na lamang bumaba at makita silang naghahalikan. Namula agad ang kanyang mga pisngisa na isip. Agad na kumala si Sam kay Marcos kahit ayaw na niyang bumitaw sa binata. Why? Nakakunot noong tanong nito. Naalala ko lang, baka biglang bumaba si Aling Sita. Aniyang namumula pa rin ang mga pisngi. Natawa naman ang binata. Hindi lang pala akong mahihiyain. Ani Marcos ni hinaplos ang kanyang pisngi. Don't worry, hindi naman siya bumababa dito hanggat hindi siya tinatawag. Nakangiti si Marcos ngunit bakas pa rin sa muka ang panghihinayang. Napangiti si Sam sa ekspresyon ng mukha ng binata. Marami pa namang pagkakataon, hindi ba? Biro niya. Pwede bang ituloy? Nakangiting tanong ni Marcos. Ikaw ha, sobra na yan. Sabay silang nagkatawanan. How about we try the hot tub? Nagaanyaya o, sabi nitong nakatingin sa tub. Ano ka, wala kong dalang swimsuit. Kahit wala, okay lang. Pabulong na sabi ni Marcos na narinig naman niya. No way! Kidding aside, meron si Matel sa itaas, ikukuha kita. Sabi ng binata, saka tumayo at nagmamadaling umakyat pabalik sa bahay. Hindi nagtagal ay bumalik si Marcos, may bitbit na bathing suit na nakabalot pa sa plastic. Ito na lang hindi pa gamit. Inabot ng binata sa kanya ang plastic. Nang buksan niya ni Sam, natuklasan niyang two-piece bathing suit yon. Sige na nga, sana man ako magpapalit nito, tanong niya. Tinuro ni Marcos ang isang maliit na shower room. Natatabingan niya ng mga puno kaya hindi niya kaagad napansin. Nang makapagpalit ay nahihiya siyang lumabas. Nagtatayuan na kasi ang kanyang balahibo sa lamig. Pakiramdam ni Sam ay puno na ng butlig ang kanyang buong katawan. Nakita ni Sam si Marcos na palapit sa kanya. Naka-boxer shorts na puti ang binata. Ang ganda ng build ng katawan. Are you done? Nakangiting tanong ni Marcos. Oo, kaya lang ay sobrang lamig. Sabi niyang bahagya pang nanginig. It's okay, tara na. Mainit naman sa tub. Yaya ng binata sa kanya. Nang lumabas si Sam, nanlaki ang mga mata ng binata. Gusto niyang takpan ng katawan. Ngunit agad siyang inalalayan ni Marcos papunta sa tub. Nang lumusong si Sam, halos mapasok ang kanyang balat sa mainit na tubig sa tub. Kumukulo yata reklamo niya. Natawa naman si Marcos at bahagyang inadjust ang pihitan sa gilid. Hindi nagtagal ay nasanay na siya sa temperature ng tubig. Na-relax ang kanyang mga muscles. Inabutan siya ni Marcos ng iced tea mula sa mesang nasa likuran ng binata. Ito naman ay umiinom ng kung anong alak. Okay ba?
Tanong ng binata sa kanya. Oo naman, ngayon lang ako nakapagganito. Ang sarap talaga ng mayaman. Kapag nakapag-ipon ako, bibili ako nito. Magkano bang kuha mo dito? Tanong pa ni Sam na ikinatawa na naman ng binata. You're really something, Sam. Of course, maarting sabi niya na lalong kinatawan ng binata. Come here. Biglang sumeryoso mukha ni Marcus. Agad siyang kinabahan ngunit sumunod din sa sinabi ng binata. Nang makalapit siya kay Marcus, umupo si Sam sa tila baitang na tabi ng binata at sumandal sa bisig nitong nakapatong sa ibabaw ng tub. Pumikit siya, naramdaman ni Sam ang mga labi ni Marcus sa kanyang leeg. Tila siya kinoryente sa nadama. Maya-maya nasa mga labi na niyang mga labi ni Marcus. Nalalasahan ni Sam ang alak sa bibig ng binata at lalo yung nakapagdulot ng kakaibang sensasyon sa kanya. Napakapit si Sam sa batok ng binata. Nabitawan niya ang basong tangan ngunit hindi na nila kapwa ayon napansin. Napadakong mga labi ni Marcus sa likod ng kanyang tenga pababa sa kanyang leeg. She moaned without realizing it. Tumigil sa ginagawang binata. Pagmulat niya sa amin natagpuan niya nakatitig si Marcus sa kanya. Para siyang langong. Namumungay ang mga mata. Muling bumaba ang mga labi ni Marcus. Ang kamay ng binatay na sa dibdib niya. He was kneading her breast softly. Ang init-init ng kanyang pakiramdam. Idagdag pang init na mula sa tubig ay halos. Mabaliw na siya sa nadarama. Dumako ang kamay ni Marcus sa kanyang likuran at inalis ang pagkakatali ng kanyang pang-itaas. Bumaba ang mga labi ni Marcus sa kanyang dibdib. He beat one heart tip and gently sucked it while his hands were exploring her body. Kusang lumiyad ang kanyang katawan nang naramdaman ng ginagawa ng binata. Marcus, she called out his name dahil hindi alam ni Sam ang gagawin. Parang may kulang at tanging si Marcus lamang ang nakakaalam kung paano yun makukumpleto. Hindi tumigil sa ginagawang binata, halos mapugto ng kanyang hininga. She was scratching his back so hard na para bang doon kumukuha ng lakas. She could not wait long. She reached for the garter of his boxers. Tila naman nakaintindi si Marcus. Hinagkan siya ng binata sa mga labi habang tinatayo siya at tumupo sa baitang ang binata. Inupo siya ni Marcus sa kandungan nito at naramdaman niyang kahandaan ng binata. Maya-may naramdaman ni Sam ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Napakapit siya ng mahigpit sa likod ni Marcus sa sakit na nadama. Naramdaman marahil ni Marcus ang panginginig ng kanyang katawan. It's okay, Sam. Hinawi ng binata ang kanyang buhok. Muli siyang inangat at inupong muli ng binata. Unti-unting nawalang sakit at napalitan niya ng sensasyong. Unti-unting umuubos ng kanyang lakas. Hindi napansin ni Sam na nakapaikot ng kanyang binti sa bewang ni Marcus. Patuloy pa rin siyang inaalalayan ng binata sa ginagawa. She couldn't stop dahil parang mababaliw si Sam kung titigil siya. Hanggang sa tila may sumabog sa kanyang loob and they both shuddered. Nagmulat si Sam ng mga mata, nakatingin si Marcus sa kanya. Bigla siyang nahiya. Tatayo sana si Sam ngunit pinigilan siya ni Marcus. Don't, sabi nito't muli siyang hinalikan sa mga labi. Inangat siya ng binata at napasinghap si Sam. Nang maramdaman ng paghihiwalay ng kanilang mga katawan. Hinaplos ni Marcus ang kanyang pisngi. Finally, naguluhan si Sam sa sinabi ng binata. Ano ang finally na sinasabi nito? Nang ma-realize ni Sam kung anong ibig sabihin ni Marcus, gusto niya sampalin ang sarili. Isang malaking katangahan ng pagpapaubaya niya. Finally, ibig sabihin na yun talagang gusto ni Marcus sa kanya. At finally ay nakuha yun ng binata. Siguro matagal ng plano ni Marcus na gantihan siya sa kanyang ginawa noong high school sila. Kaya pala sa halip na magalit si Marcus sa kanya ay parang mabait ang binata. Yun pala'y plano nitong gumanti. Hindi nga ba't pati ang mama ni Marcus ay alam ang pagpapahiyang ginawa niya? Why didn't I see this coming? Gustong umiyak ni Sam, ngunit alam niyang lalo lang matutuwa si Marcus kung gagawin niya yun. Diretso siyang tumingin sa mukha ng binata. I wanna go home, Marin niyang sabi kay Marcus. Kung nabigla man sa kanyang tinuran si Marcus, hindi na ito kumibo. Tumayo ito't inalalayan siyang makatayo. Don't touch me again, I hate you. Alam mo, kahit nagbago ka na, ikaw pa rin si McCoy na walang kakwenta-kwenta sa mundo. Nagtagis ang mga bagang ni Marcus at binitawan siya. Tumalikod ang binata. Kinuha ang tuwalyang nasa isang upuan. Nagtapi lamang si Marcus at iniwan siya doon. Hindi na nag-abala si Sam na mag-shower. Kahit basa pa ang kanyang katawan, sinuot na niyang damit at tumakyat pabalik sa bahay. Hindi na siya nagpaalam kay Marcus at basta na lamang umalis ng bahay. Sumakay si Sam sa bus pabalik sa Manila.
Pinagtitinginan siya ng mga tao. Hindi kasi niya napigilan ng pag-iyak at para siyang batang humagulhol. Hanggang sa bumaba na si Sam ng bus ay umiiyak pa rin siya. Hindi niya namalayang hindi siya siningil ng konduktor. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kanyang apartment. "Naku Marcus, ano bang nangyari sa kasama mo?" Nag-aalalang tanong ni Aling Sita sa kanya pagkababa niya mula sa kanyang silid. "Po, ano pong nangyari?" Kinabahan siya. "Abay, umalis na. Hindi na nga ako napansin ng lumabas ng bahay kanina." Nagtagis ang kanyang mga bagang. Iniwanan niya si Sam upang makapag-isip. Ang akala niya nabigla lang ang dalaga dahil sa nangyari sa kanila. Ihahatid na sana niya si Sam kaya siya bumaba. Yun pala'y umalis na ang dalaga. "Hindi ka pa rin pala nagbabago, Sam. Akala ko pa naman ay finally nakita ko ng babaeng pakakasalan ko. Despite all my accomplishments, hindi pa rin niya matanggap na akong unang lalaki sa buhay niya." Dumiretso si Marcos sa bar at naglabas ng isang bote ng alak. Magdamag siyang uminom.